naaalala sa darating na Kapaskuhan. Parolan may pailaw sa bawat tahanan. Regalo't Noche Buena ang pinagkakaabalahan. Ngunit ang diwa ng Pasko wag nating kalimutan. At sa Paskong darating, ang biya'y mapapasatin. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ano bang naaalala sa darating na Kapaskuhan? Parolan may pailaw sa bawat tahanan. Regalo't Noche Buena ang pinagkakaabalahan. Ngunit ang diwa ng Pasko wag nating kalimutan. At sa Paskong darating, ang biya'y mapapasatin. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. Merry Christmas and a Happy New Year to all Comfy family! Merry Christmas, everyone, and welcome to our virtual Christmas fellowship.
It is indeed a wonderful morning as we gather via stream today to celebrate our salvation and remember the birth of our one and only Savior, Jesus Christ. Okay, but before we continue with our Christmas fellowship, let us put ourselves in the presence of our Lord to pray. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we praise you, we worship you, we glorify you, and we give you thanks for everything you've done and for everything that you are currently doing for all of us. Today, we come to you with humility to ask for wisdom na maunawaan po namin lahat ng nais niyong iparating na mensahe sa amin sa araw na ito. Lahat ng ito ay tinataas namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Thank you, Lord. At atin pong i-welcome ang ating music ministry para sa ating praise and worship. Thank you, Lord. Merry Christmas! Merry Christmas! Yan. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon sapagkat siya ang dakila at karapat-dapat na papigyan natin palagi ng kapurihan. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Palakpakan natin ang ating Thank you, Panginoon. Lord. Thank you, Hallelujah. Jesus. At Praise dahil God. Pasko na, umawi tayo ng mga pamaskong awitin sa ating Panginoon. Hallelujah. Ito na naman ating hinintay, taon na nagdaan, parang kailan lang. Ating gunitain ang kanya pagdating, ating sambahin at pagkapurihin. Pasko sa atin laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Ito na naman ating hinihintay, taon na nagdaan, parang kung kailan lang. Ating gunitain ang kanya pagdating, ating sambahin at pagkapurihin. Pasko sa atin laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Araw ng pagsilang ng Mesiyas ng sanlibutan, tayo'y magbigay-pugay sa trono ng kaharian. Pagbibigayan at pagmamahalan, ito ang diwa ng ating kapaskuhan. Huwag nating lilimutin, laging manalangin sa Diyos sama nating pagkadakilain. Pasko sa atin laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Araw ng pagsilang ng Mesiyas ng sanlibutan, tayo'y magbigay-pugay sa trono ng kaharian. Pagbibigayan at pagmamahalan, ito ang diwa ng ating kapaskuhan. Huwag nating lilimutin, laging manalangin sa Diyos sama nating pagkadakilain. Pasko sa atin laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't
at magsaya, kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan, umawit ka at magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon namin, Praise you. napakabuti mo sa amin. Tunay na ikaw ang dahilan kung bakit meron kaming Pasko ngayon. Yes. At salamat sa pagbibigay ng iyong anak na si Jesus upang kaming lahat ay maligtas. Hallelujah. 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 Si Jesus ang dahilan kung bakit may Pasko. Ibinigay na regalo sa mga tao. O kay lalamig ng hangin, dumadampi sa atin. Nagbabadya na Pasko'y darating. O kay lamig ng hangin, dumadampi sa atin. Nagbabadya na Pasko'y darating. Minsan pa. Si Jesus ang dahilan kung bakit may Pasko. Ibinigay na regalo sa mga tao. O kay lamig ng hangin, dumadampi sa atin. Nagbabadya na Pasko'y darating. O kay lamig ng hangin, dumadampi sa atin. Nagbabadya na Pasko'y darating. Pagbibigayan, pagmamahalan, ang hatid nito. Kapayapaan, kagalakan, ang hatid nito. Sa araw ng Pasko, isinilang si Kristo para sa lahat ng tao. Sa araw ng Pasko, isinilang si Kristo para sa lahat ng tao.
Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Jesus. Papuri't pagsamba ang iaalay ko sa iyo. Tanging sa iyo lamang. Salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Jesus. Papuri't pagsamba ang iaalay ko sa iyo. Tanging sa iyo lamang. Tanging sa iyo lamang. Tanging sa iyo Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name, Lord Praise you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Palakpakan po Jesus. natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ayan, thank you Lord. Talagang masarap umawit at magpuri sa ating Panginoon. Ano po? Ngayon po, i-welcome natin ang ating Board of Elders para sa words of encouragement and Christmas greetings na rin po nila para sa atin. Ayan, thank you Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat ng naka-tune in ngayon, Merry Christmas! Merry Christmas! Pasko ngayon, mga kapatid. Tayong lahat ay magsaya. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Pagkat kung wala si Kristo, wala tayong ipagdiriwang na Pasko. At sapagkat ngayon ay kaarawan ng ating Panginoon na ibinigay ng Diyos Ama sa langit para sa kaligtasan ng lahat, siya ay pinupuri natin, pinasasalamatan natin, ibinubunyi natin ang kanyang banal na pangalan. Ngunit ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko? Palagi na natin pinag-uusapan to taon-taon, ngunit balikan natin upang ating paalalahanan ang ating mga sarili at huwag nating kalimutan kung bakit dumating ang Panginoong Hesukristo dito sa atin. Nilagyan ko ng acronym itong word na Pasko. So, it's P-A-S-K-O. So, ano ba makikita nating mga salita dito sa letter P? Siyempre, unang-una, pag-ibig. Yan ang nagbunsod sa puso ng ating Diyos Ama. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig para sa ating lahat. At dumating ang Panginoon, ipinanganak at nagdusa namatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan ay pagpapahayag ng hindi malirip, hindi masukat, napakalawak na pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ni Kristo para sa ating lahat. At dahil diyan, pagbibigayan din ang letter P. Ang unang nagbigay ay ang ating Panginoong Diyos Ama sa langit. At ibinigay din ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili para sa ating ikabubuti, sa kapatawaran ng ating mga
kasalanan. Kaya mga kapatid, lagi nating binabanggit tuwing Pasko, tayong lahat ay mag-ibigan. Love one another, sabi nga ng ating Panginoon. Kaya yung pag-ibig na yan, matatagpuan natin sa John 3:16. Now, dako tayo sa letter A. Ano naman ang letter A? Anong naiisip nyo mga kapatid? Ay aginaldo. Ito ang nakita ko. Si Jesus ay bigay ng Diyos sa atin. Aginaldo niya para sa ating lahat. Napansin niyo ba tuwing Pasko ay nagbibigayan na regalo ang mga tao? Yan po ang diwa ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Jesus is a gift for all of us. Kaya anong gagawin natin? Letter A pa rin. Awitan natin siya ng papuri at pasasalamat. Walang humpay na papuri. Walang humpay na awitin ng pasasalamat sapagkat tunay na dakila ang ating Panginoon. Dako naman tayo sa letter S. Ano yung letter S? Kayo, anong nakikita nyo para sa letter S? Nakikita ko rito, sanlibutan, ang sangkatauhan. See, ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ialay ang kanyang buhay para sa sangkatauhan, para sa sanlibutan, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Napakahalaga sapagkat ang nais ng Diyos, pagdating ng panahon, makasama niya tayong lahat na kanyang nilikha, na kanyang kawangis, doon sa ating tunay na tahanan, kundi doon sa langit. Kaya ang letter S, napansin niyo rin ba mga kapatid, kapag Pasko, sama-sama ang mga pamilya, di ba? Nagkakainan, nag-aawitan, nagkakasayahan, nagkakaroon sila ng gift giving, exchange gift, at mabuti na lang, salamat na lang, at meron na ngayong internet. At dahil sa internet, maski na ang mga kamag-anak natin ay nasa malayo, nagiging malapit rin sila. Dahil pwede tayong mag-Zoom, pwede tayong mag-Viber, mag-Twitter, di ba? So nakakasama pa rin natin ang ating mga kaanak na nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, pati mga kaibigan natin. Nakakasama natin sila virtual, di ba? Yan ang nagagawa ng Kapaskuhan sa atin. Lahat tayo sama-sama. At dito sa atin sa bansa nating Pilipinas, talagang hindi natin binawaksi ang pagsasama na yan tuwing Pasko. Para sa atin, napakahalaga na ang buong pamilya ay magkakasama. At pati mga magkakaibigan, marami rin silang mga party-party na ginagawa. So this is really togetherness. At ito ang nagawa ng birthday ng ating Panginoon at ng kanyang kamatayan, na pagsamahin at magkaisa ang sanlibutan. At dito naman sa letter K, kaibigan. Nakita ko, tayong lahat, ang gusto ng Diyos ay maging magkakaibigan. Kaya sama-sama tayo tuwing Pasko. At ang kabutihan ng Diyos, letter K, ay nahayag sa kapanganakan ng ating Panginoon. Kaya kapamilya, tayong lahat, sama-sama, di ba, ngayong Pasko, maghanda, mag-awitan, magpasalamat sa ating Diyos. At ang another letter K, katotohanan. Si Jesus ang katotohanan sa buhay natin. And then letter O, ano naisip nyo sa letter O? Ito po kapatid, O is oras na. Oras na. Kung hindi mo pa kilala si Kristo, kilalanin mo na. Kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo, tanggapin mo na. Ngayon na, oras na upang tanggapin si Kristo at tanggapin ang kanyang dakilang pag-ibig na inihayag nang siya ay ipinanganak at namatay sa krus. Purihin ang ating Panginoon. Pastor? Yeah, purihin ang ating Panginoon. Dito sa Lucas 2, talata 10 at 11, ito ang sinasabi. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ano ang mensahe ng anghel? Ipinahayag ng anghel ang makapangyarihang mensahe na magpapasigla sa ating lahat. Unang-una, magandang balita na siyang mensahe ng kaligtasan. Pangalawa, malaking kagalakan na bunga ng kaligtasan. At ang ikatlo ay sa lahat ng tao na siyang saklaw ng kaligtasan. Ang Pasko ay isang magandang panahon para pag-isipan at namnamin kung ano ang kahalagahan nito para sa ating kaligtasan.
Ang Pasko ay isang magandang panahon para huminto at magsabi ng salamat sa krus. Si Jesus ay nagdusa at namatay upang patawarin ako at ikaw at upang pabanalin. Pinalaya ni Jesus tayo mula sa kuta ng kasamaan. At iniligtas tayo ni Jesus mula sa kasalukuyang pagkawasak at kaparusahan sa hinaharap. Ibinuhos ni Jesus ang kanyang espiritu at nagbigay ng kapangyarihan para mabuhay na nakaugnay sa kanya. Kusang ibinigay ng anak ang kanyang buhay upang tubusin tayo sa pagkakasala at bigyan tayo ng walang hanggang buhay. Ang Pasko ay Pasko dahil sa tagapagligtas na si Jesucristo. Ang Pasko ay Pasko dahil sa ating kaligtasan. Ang Pasko ay Pasko dahil sa sakripisyong ginawa ng Diyos para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya that's why we sing. Oh, come, holy faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Purihin ang Panginoon. Merry Christmas, everyone! Mga kapatid, to all Compi families, ang malaki at walang kapantay na kagalakan ng Kapaskuhan ay sumainyo sa pamamagitan ni Jesucristo. God bless everyone. Kaya mula po sa pamunuan ng ating Comfy Community, lahat po kami at pati po ang aming buong pamilya, aming mga anak, kami pong lahat ay bumabati sa inyo. Maligayang Pasko. God bless us all in Jesus' name. Merry Christmas. Good morning mga kapatid. Merry Christmas everybody. Pastor. Magandang umaga po, gabi sa ibang bansa, at kami nagagalak at sa isang mensaheng aming ibibigay sa inyo na hinango sa Lucas 2:14. Amen. Ganito po ang sinasabi. Glory to God in the highest, and on earth, peace. Goodwill towards men. Ayan, oo. Ayan. Thank you, Lord. Pagkapanganak po ng ating Panginoong Jesucristo, at ang sabi ng mga nadoroon, lalo-lalo na yung mga shepherd, huwag kayong matakot. Meron ako magandang balitang ibibigay sa inyo. Yung anghel na sinabi sa mga shepherds. Kaya po, ang magandang balita ay ito. Glory to God in the highest. Binigyan tayo ng isang Kristo na tagapagligtas. Isang Redeemer na tutubos sa lahat ng ating mga kasalanan. And on earth, peace. Marami pong tao ang walang kapayapaan. Marami ring nasyon ang hindi
makadama ng kapayapaang ino-offer ng Panginoong Heso Kristo sa atin. Kaya ang pinakamensahe ko po ito, susunod natin yung kay Sister Nilda. Ang kapayapaan po ito'y ibinigay ng Panginoon. Sa 1633, diyan ba ito? Yan, 16. 1633. This world will make you suffer, but be brave then. Ako ay nagtagumpay na. Have peace by being united with me. Kaya ang tagumpay para makamit ang kapayapaan ay ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Sister Nilda, ikaw naman. Lord, yung goodwill towards men naman. It is the will of the Lord na lahat ng tao ay magkaroon ng pagkakasundo-sundo. Yan. At saka ang kanyang will talaga, hindi ba? Jeremiah 29:11. Ang will niya, ang plano niya para sa bawat isa sa atin ay magkaroon ng prosperity. Kaya itong taon na to, salamat sa Panginoon na pagtagumpayan natin ang pandemic at endemic na ngayon at sasalubungin natin ang year 2023. Ito ang pangako ng Panginoon. We will have peace and there will be goodwill towards men. Purihin ng Panginoon. Okay. Sa mensaheng iyan, nagkakaunawaan po tayo ang ating relasyon sa ating pamilya, relasyon natin sa ibang tao, naway maging payapa tayong lahat. Let us pray. Dakila naming Ama, itinataas namin sa iyo ang aming bansang ito at ang lahat ng bansa dito sa mundo na sila ay magkasundo-sundo at ang solusyon lang kung silang lahat ay may relasyon, kung silang lahat ay nananalig sa ating Panginoong Hesukristo na ibinigay ng Ama sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. In Jesus' name we pray. Amen. Merry God Christmas. bless Happy us New Year. all. Thank you, Lord. Hi, good morning sa lahat. Merry Christmas and a Happy New Year. Sabi nga po na isang awit, it's the most wonderful time of the year. Bakit? Kasi nga dama mo ng espiritu ng pagmamahalan at pagbibigayan. And speaking of giving, our giving should be done with the right motive and the right attitude. Because God evaluates our action based on our attitude. Ina-appraise kasi ng Lord yung ating mga action, mga gawa, base sa ating attitude. So tinitingnan niya ating attitude. Tulad na rin ba, pinakita ni Lord yung kanyang attitude of giving sa John 3:16. Pansinin po natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa makatwid, ang motive ng kanyang pagbibigay ay dahil mahal niya ang sanlibutan. And because God is love, God is also a giver. Yan ang kanyang attitude. Because we can give and give without loving, but we cannot love without giving. So why love is important in giving? Si St. Paul nagsabi sa 1 Corinthians 13 verse 3, if I may give all my belongings to the poor, but if I have no love, I am nothing. Wala daw kabutihang may dudulot nito kapag walang pagmamahal. So it brings no benefits sa atin. Therefore, if our giving is only for a needy people or for a church, ang tawag dyan charity, kawang-gawa. At marami pong tao nagkakawang-gawa na walang kaugnayan sa Diyos at walang Diyos na pinapaniwalaan. Because true giving is when we offer it as unto the Lord, to honor Him, to glorify Him. Because true giving is always an act of worship, expressing our gratitude to our Creator. So remember, Jesus is the only reason for the Christmas season. So come, let us adore Him. Merry Christmas mga kapatid. God bless us all. In Jesus' name.
Amen. Good morning, brothers and sisters, sa lahat ng dako ng Pilipinas at ibang bansa. Una sa lahat, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang mga salita. Una sa lahat, salamat at natutunan ko yung salitang tithing. Dito sa Kompi, nung marinig ko yung salitang ikapo, nasa Malakay 3:10 hanggang sa 16, mga kapatid. Napakaganda talaga. Kung tutuusin, mahirap ang magbigay kasi wala na nga eh. Tapos magbibigay pa. Pero sa akin po, mga kapatid, yung pagbibigay ang nagbigay ng blessing sa akin. Hindi lang sa akin na-bless, kundi i-share ko rin sa aking mga anak. At yung natutunan nilang magbibigay ng ikapo sa gawain ng Panginoon, lahat po sila ay na-bless. Kaya alam ko na si Lord ay talagang patuloy na magbibigay sa amin lahat ng biyaya. Kasi itong pandemic, hindi kami nawalan ng kahit na anong bagay na sa pinansyal, sa material, sa physical, sa spiritual. At ganun din po ang ginagawa niya sa aking mga anak na ginawa niyang nasa London, citizen na siya. Yung isa nasa Australia, citizen na rin siya. Dahil sa paglaganap ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Kaya thank you Lord, at yung bunso ko rin na nandito, may trabaho rin. Kaya napakaganda yung pangako ng ikapo na kung magbigay tayo sa gawain ng Panginoon, ibigay niya muli sa atin, siksik, liglig, umaapaw. Kaya mga kapatid, purihin po, hindi sayang ang magbigay sa gawain ng ating Panginoon. Pinupuri ko at pinapasalamatan ang Panginoon para sa kanyang kabutihan sa buong taon 2022, sa kanyang pagtulong sa ating community na magpalaganap ng magandang balita tungkol sa kanya. At ganun din po sa lahat ng mga kapatiran na sumusuporta sa lahat ng bagay, sa prayers, sa financial, sa material, physical, at spiritual. Purihin ang Panginoon at pagpalain tayong lahat, mga kapatid. Patuloy ang ating gawain at itawid tayo ng ating Panginoon sa year 2023 na magamit pa rin niya ang ating community confi na magpalaganap ng magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Pagkat ang Panginoong Hesus lamang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ang kaligtasan natin lahat. Kaya mga kapatid, kahit na anong pagsubok, anong pandemic, kung kasama natin si Lord Jesus, with His covering of His blood, ililigtas niya tayo. Hindi naman sinasabi na hindi na tayo magkaroon ng problema, pero He is always there to be our refuge, shelter, and habitation. Siya po ang ating divine providence, divine protection, at wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. At pagpalain tayong lahat, and Merry Christmas, Happy New Year. God bless us all. Amen. Merry Christmas and a Happy New Year, Comfy Family! Magandang araw sa atin lahat, mga kapatid. Saan man dako ng Pilipinas kayo naroon, at maging sa lahat ng dako ng buong mundo. Panalangin po namin na kayong lahat ay masasaya, malulusog, at sana'y marami sa ating mga mahal sa buhay ay makasama natin ngayong Paskong ito, at maging ito man ay face-to-face o kahit na online, virtual, the same spirit of Christmas ay naroroon. Amen. Speaking of the spirit of Christmas, sana sa ating pagdiriwang na ito ng Kapaskuhan, ay huwag nating kalilimutan, pasalamatan at papurihan ang banal na Espiritu Santo sa malaking bahaging kanyang ginagampanan sa unang Pasko at maging hanggang sa ngayon. Ano nga ba ang nangyayari? Yung mga dati, ang ating nababanggit lamang ay ang Ama na nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak dahil sa pagbibigay sa mundo, ng kanyang pag-ibig sa mundo. At atin din pinapahalagan si Jesucristo ang ibinigay na anak para sa atin upang tayo iligtas. Pero ang banal na Espiritu Santo, nako, palagay ko, madalang, mabibilang sa daliri. Dahil sa udyok ng Espiritu Santo, salamat sa Kanya, marami na ng pamilya, kung hindi man lahat,
ay kasama na ang pagdiriwang ng celebrant na si Jesus Christ. Halos nga noon, nakakalimutan din ito ng marami, maging tayo ay mga Kristiyano. Pero ang Holy Spirit ay nakakalimutan pa ng marami hanggang ngayon. Dahil siguro, hindi nabigyan pansin ang sinasabi sa Bible na ang banal na Espiritu Santo ang dumukob sa Birheng Maria upang bigyan ng buhay ang sanggol na sa kanyang sinapupunan. Dito nga ay ang ating banal na Espiritu Santo ay binuhay ang ating Kristo Jesus. Sa makatuwid, kung wala ang Espiritu Santo, wala ang Pasko. Opo mga kapatid, ang Holy Trinity ay laging sama-sama mula noon hanggang sa bilin at magpakailanman. Sister Cora, ano pa ba dadagdag? Kaya nga, mga kapatid, upang ang Paskong ito ay maging ganap, nakasiyasiya, at upang araw-araw ay maging Pasko lagi, ating paghariin sa ating mga puso ang bunga ng Espiritu Santo. The fruit of the Holy Spirit. Yes. Amen. Unang-una ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan at kabutihan, katapatan, kahinahunan, at ang pagpipigil sa sarili. Ito ang tunay na diwa ng Pasko. Amen, amen. So again, mula mga kapatid, mula po sa aming mga puso, mula po sa aming pamilya, tanggapin po ninyo ang taos puso naming pagbati sa inyong tahanan ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat. God bless. God is with us. Ayan, thank you Lord po sa ating Board of Elders. Kasama din yung kanilang mga wife. Una po sila Pastor Oing, Sister Remy, sinundan po ni Pastor Fred at saka ni Sister Nilda, ni Pastor Ray, Sister Tess Veloria at Pastor JB with Sister Cora. Thank you Lord po. Ngayon naman po para sa ating sharing na rin, tawagin po natin si Mami Paz at susundan ng love offering kasama ang Sisters of Faith. Ayan, thank you Lord. Hello everyone and Merry Christmas to all. Gusto ko lang i-share sa atin ang word na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Dito sa Isaiah 9:6. A child is born to us, a son is given to us, and he will be called, and he will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Praise God. Napupuri ako sa inyo, Panginoon. Pangunahan mo po ako. Wala akong magagawa kung wala kayo. Lord, itong ating binasa, mga kapatid, was prophesied long time ago. At tayong mga Kristiyano, tinanggap natin si Jesus bilang born as a human being. But He is 100% God. At ang sabi, and He will be our ruler. Kung siya ay ruler, kailangan nagpapasakop tayo sa Kanya. Siyang maghari sa ating buhay, sa ating pamilya. At ang sabi nga dito, He will be called Wonderful Counselor. Sa Tagalog, kamangha-manghang tagapayo. Kasi siya ang gagabay sa bawat isa sa atin, sa lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ay siya ang ating gabay. Siya ang magtuturo sa atin sa tuwid na daan upang makapamuhay tayo ng naaayon sa Kanyang kalooban. Na tayo ay mabuhay ng may kabanalan, righteous and holy, just like our Lord Jesus, as He is our ruler. Ang sabi rin, He will be called Wonderful Counselor, Mighty God because He is powerful. At saka mayroon pa akong nabasa, hindi lang siya powerful God, but He is also a great warrior. Great warrior na ibig sabihin, ipaglalaban niya tayo. Ano man ang mangyayari sa ating buhay, merong mang gustong siraan tayo o kung ano man ang kanilang plano sa atin na masama, ay ipaglalaban tayo ng ating ruler. At He is a powerful God. He can do anything. Kung ano man ang ating kailangan, ating hinihini sa Kanya, kayang-kayang ipagkaloob ng Diyos. Kailangan lang talaga magpasakop tayo sa Kanya at lagi tayong nananalangin. Lord,
mga kapatid, sa buhay ko, isa na lang ang alam kong gawin. Ang laging tawagin ng Panginoon. Dahil lahat halos ng kilala ko ay wala na sa mundong ito. At alam ko na hindi na rin magtatagal ang buhay ko. Kaya purihin ang Diyos. At ano pa ang kasunod noon? He is a wonderful counselor, mighty God, eternal Father. He is our Father. Kaya ang gusto niya ay kalingain tayo all the time na siya ang maging buhay na Diyos sa atin, na siya lamang ang ating paglilingkuran, wala ng iba. Hindi na tayo katulad ng dati na pag may nagsabi sa atin na ito gawin mo, dahil ito ang tama, makikinig tayo sa Diyos kung tama ba o hindi ang ating gagawin. He is our Father, and His role in our life is to protect us and to provide for all our needs. At ang sabi pa, lastly, He is the Prince of Peace. Sabi, alam natin sa John 16:33, sabi doon na if we are connected to Jesus, we will have peace. The world will make us suffer, but be brave. He has defeated the world. Tunay mga kapatid ang mga salita ng Diyos dahil naranasan natin lahat yon. For the last, how many years, ilang taon na tayo sa ganitong gawain. Kahit na gusto pa natin lumayo, gusto na kung minsan, mayroong mga pangyayari sa buhay mo na ayaw mo na, gusto mo nang umalis. Hindi ko na kaya ito, Lord. Hindi ko kaya dahil tao lang ako. Pero ang Panginoon, napakabuti niya. Kahit sa ating kahinaan, hindi niya tayo pinapaalis. Katulad ng naririnig natin, kung hindi ka rin lang pakinabang, umalis ka na, wala kang pakinabang sa gawain. Lord, kung pwede lang, gusto ko nang umalis, matagal na panahon na. Kaya lang, salamat sa Panginoon. Salamat talaga sa Diyos kasi tinawag tayo para maglingkod sa Kanya. At tunay mga kapatid, hindi matatapos ang pag-ibig ng Diyos at laging nakabulong sa atin. Anak, andito lang ako. Tutulungan kita. Ako magiging kalakasan mo. Tunay mga kapatid, naranasan ko din yun kung kayo po ay may mga problema na gusto na rin ninyong bumigay, lumayo sa Panginoon. Huwag mga kapatid, wala nang ibang buhay na pwede nating tanggapin kundi ang buhay ngayon kasama ang ating Panginoon. Sabi nga nung isang araw na nag-attend ako ng share a home, meron isang babae na nagsishare ako ng buhay ko. Iyak siya ng iyak. Tapos nagtataka ako bakit siya umiiyak. Yung pala, kapareho din ang aming istorya. Iniwanan siya ng asawa niya. Kaya sabi ko sa kanya, sister, ang ganda-ganda mo. Huwag kang matakot. Ang Diyos ay naandyan. Kailangan kumapit tayo lagi sa Panginoon. Dahil napakabuti ng Diyos. At ano ang gusto mong gawin? Lumayo ka sa Kanya at mawalay at pupunta ka ng buhay, bumalik sa buhay na dati. Natagpuan na natin ang tunay na buhay, ganap at kasiya-siya na siyang plano ng Diyos sa atin. Kaya magpuri tayo lagi, magpasalamat sa Panginoon at sigurado po, may magandang mangyayari sa ating buhay. Sorry po sa mga tulo ng aking luha. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. At ngayon po mga kapatid, tawagin ko ang aking mga anak, my spiritual children, mga SOF, na kapareho ko din mga kapatid, Sisters of Faith, para kumanta sa inyong lahat. Kakaibang damdamin ang aking nadarama pag sumasapit ang Setyembre.
Biyang pag-ibig at puno ng pag-asa pagdating ng Oktubre. Nung pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manghi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Hindi ko maikukupli kagalat ng halik. Sumasapit ang Disyembre, nagbibigay ng regalo ang ninang at ninong. Pagdating ng Kapaskuhan, ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibinigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, igawad ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Yan, thank you Lord po, Mami Pa, sa ating mga sisters of faith. Thank you Lord. Ngayon po, tawagin naman po natin ang ating iba pang pastors para bumati sa atin. Mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoon, unang-una po, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat in behalf of our church, Comfy Church, sa inyong walang sawa na pagbabahagi at pagbibigay ng inyong time, talent, and treasure. Alam po ninyo na alam naman ng Panginoon ang lahat ng itong ating mga kumbaga ibinahagi para sa kanyang gawain. At sa pamamagitan po nito, nagre-reflect sa atin ang presensya ng ating Panginoon. Hindi lamang kanyang presensya, ang kanyang paghahari sa ating buhay na tayong lahat ay nagkakaisa. Sa aking panalangin po sa taong ito para sa lahat ay hindi lamang po na tungkol sa pagbibigay ng inyong time, talent, treasure, O Lord, but more on giving yourselves to God service. More involvement. Hindi lamang po basta na ibigay na lamang ng ating mga, kumbaga ating tithes, offering, pero maganda po yung ma-involve tayong lahat. Pag sinabi ko pong involvement, sa lahat ng mga nagaganap, nandyan po tayo. Ang inyong presensya ay napakahalaga. Bagamat ang Panginoon, sinabi nga niya na ang kanyang mga handog ay para sa kanya to, mga kapatid. No? Pero mahalaga po yung ating presensya. This coming year, 2023, ay tiyak,
Maraming gawain na harapin tayo mga kapatid at kailangan natin ang bawat isa para maisakatuparan itong ating tinatawag na Great Commission. Di po ba? Ang sabi ng ating Panginoon, go out. Sabi nga dyan na tell them the good news, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them everything that I have told you. At isa pang aking panalangin para po sa lahat. Of course, hindi lamang po sa iilan, kundi para sa iyo, para sa inyong tahanan, para sa lahat, that the blessings of love, joy, and peace be upon us. At alam niyo po na ang salita ng Diyos, sinasabi niya in 1 Corinthians 15:58, nothing that you do in the Lord's service is ever useless. Kaya po, get involved mga kapatid. Get involved this coming year 2023. Kaya Merry Christmas and a Happy New Year to everyone. Hello everybody. Jesus is the reason for this Christmas season. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Bumabati po ako sa ating lahat na masaya, maligaya, pinagpala na Kapaskuhan. Dumating na naman ang Disyembre upang ipaalala sa atin na kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Hesus. Na siya'y pumarito para tayo tubusin sa lahat ng uri ng kasamahan, kasalanan, at magkaroon tayo ng bagong buhay na ngayon ay ating pong nararanasan. Salamat sa Kanya. Dapat yun na maalala natin. Siya ang dahilan kung bakit may Pasko. Pumarito siya para bigyan niya tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya sa John 10:10. At ito'y nararanasan natin sa kabila ng merong mga konting problema, pagsubok, pero mas maraming biyaya, pagpapala, tagumpay. At ito, tayo lahat nagtagumpay. Ang lahat ng yan ay dahil sa tulong ni Jesus at kasama natin siya sa ating buhay. Nagkaroon tayo ng peace of mind, kapayapaan, nakaka-smile tayo, laging nakangiti, kasi masaya ating damdamin, natuto tayong magmahal, magpatawad, magpakumbaba, at nawala na ang kadamutan sa atin, kakuriputan, natuto tayong magbigay, bukas ang palad. Sabi nga sa Proverbs 11:24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang mga tikom ang kamay. Sabi rin doon sa Acts 20 verse 35, it's better to give than to receive. Kaya ngayon nakikita natin, ang mga tao natuto magbigay, masagana ang buhay ng lahat, maraming negosyo, maraming pera ang bawat isa, pati mga mahihirap, maraming pera, nagsasalo-salo, maraming pagkain. Yan ay lahat ay dulot ng Kapaskuhan, ng pagmamahal ni Jesus sa atin, na dapat nating alalahanin tuwing December na ganito. Ay sabi nga ng iba, hindi naman December lang o pagpasko lang tayo magiging mabait, mapagmahal. Ayun, doon tayo magsisimula sa point na yun na meron na tayong bagong buhay, bagong pag-asa, natutong magpatawad, naging masaya ang buhay, pinagpala ang buhay. Kahit saan ka naman tumingin eh. Karsada, makikita mo lahat ng taong negosyante. Ang daming business. Ang mga bata, mararaming perang hawak. Ang mga ninong at ninang ay nagre-ready na ng kanilang pamimigay. Yan ang bunga ng Kapaskuhan. Kaya salamat sa Diyos sapagkat ngayon iba na ang Pasko sa atin. Dati celebration ng mga inuman, kung ano-ano, no. Ngayon ay celebration ng may birthday. Kaya pag may mga Christmas party, pagtitipon, si Jesus ang dahilan. Hindi nakapokus sa handa,
sa gift, sa regalo, sa exchange gift, sa magagarang kasutan, no. Ang inihanda natin ang ating puso. Natuto tayong magmahal at nagkaroon tayo ng bagong buhay na kasama si Jesus. Mapanatag, mapayapa ang buhay natin, maligaya at masaya na tayo kasama ang ating mga pamilya. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Merry Christmas, everybody. Jesus is the reason for this Christmas season. Jesus loves us so much. God bless you all. God bless you. Thank you, Lord, very much. Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawagin kahanga-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawagin kahanga-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat, pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat, pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Dito po sa Isaiah 9:6, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. 4 na bagay po ang nakapaloob kung bakit binanggit yung salitang ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, at ano po ang naging itatawag sa kanya. Unang-una po, kahangahangang tagapayo, wonderful counselor. Ibig sabihin po, maraming tao sa panahon natin ngayon nangangailangan ng counseling. Pero tatandaan po natin mga kapatid, ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay ng kahangahangang tagapayo. Pangalawa po, ano ang sabi niya? Makapangyarihang Diyos, mighty God. Ang ating Panginoong Hesus po ang tinawag na makapangyarihang Diyos. Bakit po? Dahil kahit kamatayan ay hinarap niya para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangatlo po, ano ang tawag sa kanya? Walang hanggang Ama, Eternal Father. Ano po yan? Ang ating pong Panginoong Hesus, binansagang walang hanggang Ama, dahil siya po ang nagbukas ng pinto para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di po ba kung ating matatandaan, si Andres Bonifacio po ay tinawag na ama ng katipunan. Pero alam niyo po ba, ang ating Panginoong Hesus, siya po ay tinawag na walang hanggang Ama. At ang pang-apat po,
Ang tanyag po sa kanya ay prinsipe ng kapayapaan. Ang pagsilang po ng ating Panginoong Hesus ang nagbigay ng kapayapaan sa puso ng lahat ng tao. Tandaan natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang Panginoon po ang nakapagbibigay ng kapayapaan. Ano man ang nararanasan sa buhay, tandaan natin, nariyan po ang ating Panginoong Hesus para bigyan po tayo ng kapayapaan. Thank you, Lord. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat, pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat, pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Merry Christmas and a Happy New Year! Ayan, thank you Lord po sa ating mga pastor, sila Pastor Rafi Real, Pastor Romy Cabral, and Pastor Simple Garcia with his family na nagbigay pa sa atin ng awitin. Ano po? Ngayon naman po, tawagin natin ang mga youth natin para magbigay naman sa atin ng kanilang love offering para kay Lord. Tawagin natin itong band bonding this Christmas. Mesiyas ng sanlibutan.
sa kanyang pag-ibig na di na kumaliw ay mananatili. Magbigay, maglaan, maghandog, magalay ng regalo at aginaldo, anumang bagay. Sa Pasko na ito, kita ganinitay. Ang diwa nito ay pagmamahalan. La 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 la. Lahat tayo ay magpuri, bigyan luwalhati ang tunay na hari. Pagkat sa kanyang pag-ibig ay di nagmamaliw ay mananatili. Magbigay, maglaan, maghandog, magalay ng regalo at aginaldo, anumang bagay. Sa Pasko na ito, may tagalinitay. Ang diwa nito ay pagmamahalan. Siya'y pinadala upang tayo ay masaya. Tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. Siya'y pinadala upang tayo ay magsaya. Tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. La 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 la. 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 Magbigay, maglaan, maghandog, magalay ng regalo at aginaldo, anumang bagay. Sa Pasko na ito, kay tagalinitay. Ang diwa nito ay pagmamahalan. Magbigay, maglaan, maghandog, magalay ng regalo at aginaldo, anumang bagay. Sa Pasko na ito, kay tagalinitay. Ang diwa nito ay pagbibigayan. Ang diwa nito ay pagbibigayan. Ang diwa nito ay kapayapaan. La 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 la. La 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 la. Kakaibang damdamin ng aking darama pag sumasapit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa. Pagdating ng Oktubre at pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Hindi ko maikukubli, kagalak ang hatid.
Pag sumasapit ang Disyembre, nagbibigay ng regalo ang ninong at ninang. Pagdating ng Kapaskuhan, ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibinigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko, panahon ng pagbibigayan, igawad ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Ayan. Thank you, Lord, sa ating CSM Youth dito sa loob, sa kanilang mga awitin para sa atin at para kay Lord, syempre. At ngayon po, tawagin na natin ang ating Sisters of Faith ulit para sa Song Before the Word, na susundan naman po ng word ni Pastor Alex. Ayan. Thank you, Lord. Word of God, Emmanuel, God is with us. For Jesus is the reason for the Christmas season.
Good morning, Comfy family. Merry Christmas. Happy New Year sa ating lahat. Sa news na ating mga gawain sa North, East, West, South. At sa mga kapatiran sa ibang dako ng daigdig. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Ang ating paksa ngayon ay pinamagatang kong plus icon. Ngayong Christmas, tayo ay maging icon. Ano ba ibig sabihin ng icon? Someone or something that is well known or admired. So tayo yan, Kristiyano, nilagyan ko ng plus. Tayo hindi minus. Lalo na ngayong Kapaskuhan, ang dami nating mga maisishare sa ating mga mahal sa buhay at kapatiran. Pasahin ko sa atin dito sa Philippians 4:17 to 20. Buksan natin mga kapatid. So, tayo mga Kristiyano ay plus icon, hindi hindi minus. Amen. Amen. Philippians 4:17 to 20. It is not that I just want to receive gifts. Rather, I want to see profit added to your account. Here then is my receipt for everything you have given me, and it has been more than enough. I have all I need now that Epaphroditus has brought me all your gifts. They are like a sweet-smelling offering to God, a sacrifice which is acceptable and pleasing to Him. And with all His abundant wealth through Christ Jesus, my God will supply all your needs to our God and Father be the glory forever and ever. Amen. Hallelujah. Let us pray. Lord, yung word po ninyo, kayo po ang nagbibigay ng pangunawa, kaalaman, and most especially, kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So again, plus icon. Tayo, katulad nung sa sulat ni San Pablo, God wants profit added to our account. Dahil yan sa ating pagiging generous. At alam ko, ngayong Kapaskuhan, talagang ang dami nating mga na sharean ng ating mga material blessings. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Itong plus icon, ay may acronym nga ako. Una yung P. Ito'y hango sa Proverbs 16 verse 7. Buksan niyo mga kapatid. When you please, so the first letter is P. When you please the Lord, you can make your enemies into friends. Ngayong Pasko, sabi nga nung isa nating kapatid, baka meron ka pang hindi kaigi. So, hindi lamang napakagandang pagkakataon na makipagkasundo, magpatawad, o pag-uwi natin sa ating mga mahal sa buhay, baka meron pang di ka nais-nais dyan, please the Lord. At sabi nga dun sa ibang version, when a man's way please the Lord, He makes even his enemies to be at peace with Him. So, tayong mga Kristiyano, let us please our Lord Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus. At yan ay ating buhay. Maski, di ba, minsan
meron pa ba kayong hindi nakakasundo? So, gumawa na ba kayo ng maraming mga pamamaraan para kayo ba nag-initiate as Christians? Ay napakaganda niyan. Pag na-please natin si Lord, maski yung mga di nating kasundo, magiging kasundo na natin. Amen. So yan yung unang P. Yung L, hango ito sa Galatians 6, 9 to 10. Basahin ko sa atin. Yung plus, let us not get tired of doing good. So let us not become tired of doing good. For if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest. So then, as often as we have the chance, we should do good to everyone, and especially to those who belong to our family in the faith. Ayan. So, wag tayong mananawang gumawa ng mabuti. Nandun nga kami sa isang prayer meeting, gawain. There are times na sa ating mga mahal sa buhay, nagsasawa ka na bang tumulong? Naramdaman mo ba minsan na parang nang aabuso na ha? Para banggang kung meron mang mga nagaganap sa ating mga pamumuhay araw-araw, di ba? Parang sa tingin mo, ikaw na lang ba yung taya? Sabi rito, yung plus icon, let us not get tired of doing good. As often as we have the chance, an opportunity to be of help to anybody, gawin natin and we will reap the harvest. At kung maalala nyo rin ang pangako ng salita ng Diyos sa Hebreo 6:10, kung maalala nyo yan, ang nasasaad ay ganito, na hindi makakalimutan ni Lord, God is not unfair, nalalaman niya ang ating ginagawa sa ating pagtulong sa ating mga kapwa. So, wag mapagod sa paggawa ng mabuti. Lalo na ngayong Pasko, no? At wag lang tuwing Pasko, So, samantalahin natin yung season na to na sa ating mga mahal sa buhay ay wag tayong manawa sa pag-share ng ating mga na-bless na tayo and share our blessing to our loved ones. So, yung you, naalala nyo sa Psalms 133, 1-3, yung unity. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron. It is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. Ayan. So sa plus, unity. Dito ang the Lord command the blessing. So kapag mayroong pagkakaisa, how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So, makipagkasundo ka na kung baka sakaling ngayon na napakaganda ng merong pagkakaisa. At yung panghuli, Savior. So, tayong lahat ay we share our blessing and profit added to our account. The Lord will supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. And let us
Let us not get tired of doing good, especially to our family of faith. At we will reap the harvest, And don't get weary in doing good. At yung unity, that is where the Lord promised His blessing. And S is our Savior, Jesus Christ. Ngayon, share Jesus sa lahat ng ating makakasalamuha. Si Lord ang ating source ng ating pagpapala. So, siya rin ang source ng ating kaligtasan. Naalala niyo sa John 1:29 na the Lamb of God who takes away the sin of the world. S is salvation. Matatagpuan kay Jesus Christ. And finally, sa Acts 4:12, sa silong ng langit, walang pangalan kung hindi pangalan ni Jesus na ibinigay para sa ikaliligtas, salvation nating lahat. So, plus icon. Please the Lord, even your enemies will become your friends. Share ang ating mga blessing to others. Yan ang ating pagkakatawag. You remember Genesis 12:1-3. At unity. And the Lord commanded this blessing dun sa mga merong pagkakaisa-isa. And the S, yung Savior natin, Jesus Christ. Share Jesus Christ sa lahat ng ating mga makakasalamuha. And that is our plus icon. Merry Christmas, mga kapatid. God bless us all. In Jesus' name, amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. 2 Timothy 2